Lorna, may habol pa kaya si Daisy doon sa naipangalan niya sa kanyang karelasyon? Mahirap habulin yung kasi titulo na yan eh. At saka huwag ka nang umasa. Ang in the future, mag-usap na lang kayong dalawa kung kayong mga magpamilya kasi 16 years naman siya naghirap sa OFW. Alam mo, nag-guest ako sa isang programa at ang guest ko is si Pai Kaunan, yung head ng OWA. The contribution of the OFWs to the Philippine economy, napakalaki, 2.7 trillion. That's one-third of the Philippine economy. Wow. Kanya, dapat i-appreciate natin yung ginagawa ng mga kapamilya natin. Kasi malayo sila sa pamilya, nagpapadala dito. At broken family pa, Corina. Buti ito, ang pinag-aawayan ng bahay. Kung minsan, pinag-aawayan, asawa. Pinagpapadala sa asawa, yung asawa, ginagamit naman sa kabit. Pambababae. Sa pambababae, sa Ang pagdodrop. sakit. Masakit talaga yan. Kanya dito sa face-to-face, paalala lang natin, mga bayani ang ating mga Filipino OFW workers. Palakpakan natin si Daisy. Yes. Kahit paano naman, nakaambag naman talaga siya. Medyo natatabunan lang ng inis kasi sa pagbubunganga niya. Pero ang katotohanan, LJ, malaki ang itinulong ng Tita Daisy mo sa buhay ninyong lahat. Yes. Totoo yan, ha? Nakakabwisit lang, di ba? Kasi panay ganyan, panay ganyan. Ayan. Pero ang katotohanan, hindi na nga nakapag-asawa sa katatrabaho. Kakapadala ng pwedeng ikaigi ng buhay ng pamilya nila. Ayan. Okay, so, Dr. Love, kailan ba masasabing panunumbat na ang pagtulong na ibinibigay mo sa pinagbibigyan? Yung salitang panunumbat, Ate Kuring, sa tingin ko, ito ay nanggagaling sa mga taong ayaw tumanaw ng utang na loob doon sa nagawa ng tao. Actually, miski anong oras pwede niyang sabihin yung nagawa niya. Kasi may nagawa siya. At hindi natin maididina yun. Marami sa atin ang tumatanggap ng biyaya ng mga kamag-anak na nagtrabaho sa ibang bansa. Nagtrabaho rin ako sa ibang bansa kaya alam ko kung anong hirap ng mga OFW natin. Yung hindi po pwedeng isa lang ang trabaho mo. Kay Daisy, na-touch ako doon sa kanyang ginawa na para makaipon ng malaki-laki. Nagsakripisyo siya kahit siguro ayaw na niya. Unfortunately, hindi na-appreciate ng kamag-anak. Totoo na, masisira talaga yung kanyang mga 16 years ba naman, Masisira talaga yung refrigerator. Pero konsuelo na naman, makita nung nagpadala, na tratuhin mo siyang salamat naman kasi may nagawa ka sa amin. Yun ang masakit. Sa akin dito, Daisy, kung kaya mo na bumukod na, bata ka pa naman, maghanap ka na ibang pagkakakitaan mo, bumukod ka na ng sarili mong bahay. Kasi mahirap ka nang tanggapin, lalo ng mga pamangkin mo, dahil na-absorb mo yung kultura ng mga Hapon na hindi namin nakikita sa Pilipinas. Kadalasan kasi, yung kulturang Hapon talagang malinis. Pupunasan niya mga sahig-sahig na yan. Ayaw nang pumapasok ang sapatos sa loob ng bahay. Di ba? Hindi namin maiintindihan yan. At talagang maaasar kami sa'yo kasi lahat na lang ng kilos namin marumi para sa'yo. So bumukod ka na dahil hindi ka ma-appreciate ng mga pamangkin mo. Ayan, yun ang tama siguro. Thank you, Dr. Love. Doc Camille, sino ang kailangan mag-adjust sa bahay? Sabihin na natin hindi pa sila makakapagbukod, no? Sino ang dapat mag-adjust? Actually, parehas po Pareho. Pero sana dito Ate Kuring, kasi sabi nga nila wala kasing trabaho si Ate Daisy. Unang-una, alam ko magaling ka magnihongo. Ang laki po ng kinikita ng mga BPO na marunong magnihongo. It's more than 50,000 a month. So kung ikaw makakapag-apply, kahit anong edad po pwede. So sana pagsikapan nyo na yun ang kunin mong klaseng trabaho dahil tsak may tatanggap ka agad sa'yo. At magugulat ka, sorry na lang po sa kapatid mo, na
malaki kikitain mo. Kung ano yung kinikita mo sa Japan, ganun din ang kikitain mo as in, pag sa BPO, sa mga call centers na ang gusto mga Japanese interpreters. So, sana makagawa ng paraan at makakabukod ka, magiging maayos yung buhay mo. Second, may pagkakataon kasi ate ko ring na kung na-adapt mo yung ganitong klaseng kultura, may mga pagkakataon na talagang hindi nga maintindihan. So sasabihin mo, may compulsion, merong kailangan linis na ganyan. Kumisan, baka na-over, hindi naiintindihan ng mga kapatid mo. So, tignan natin ha, kasi baka mamaya umabot yan sa punto na tinatawag nating OCD or Obsessive Compulsive Disorder. Dahil sa sobra nga. At the same time, pwede rin magkaroon ng PTSD si Ate Daisy dahil doon sa nangyari sa kanya. So, hanggang ngayon kasi nakikwento mo na umiiyak eh. So, kung gusto mo na maproseso at maging maayos ka bago ka makahanap ng trabaho, pwede kang tulungan ng face-to-face, mag-counseling tayo, mag-therapy tayo para sa ganon, prepared ka, mentally fit ka para makapagtrabaho ng maayos. Ayun, okay.